Samantala, nakalusot naman si Nami ng malaya siyang makapasok sa Marine Base, suot ang uniforme ng midget na Marine na inupakan niya sa resto bar. Kaya pala niya hinubaran ito sa gitna ng kaguluhan. Pasimple siyang sumabay sa marching formation ng mga ito, at dahan-dahang sumalisi papasok naman sa isang silid. Kagaya ni Luffy, interesado din siya na makuha ang mapa papuntang Grand Line. Pero, napansin siya ng babaeng Marine na nagmamasid. Nalaman din niya na ang mapa patungkol sa Grand Line ay nakatago sa safety vault sa loob mismo ng opisina ni Captain Morgan. Ang siste, nandoon din pala ang midget na Marine na hinubaran niya, at nakilala siya. Kaya, gamit ang kanyang clean attack weapon attack, pinatulog na si Ate Guard at midget Marine. Sa kabilang banda naman, sa paghahanap ni Luffy ng lagusan papasok sa Marine Base, ay nagkataon na napadpad siya sa pinagkakagapusan ni Zoro. Sa kanilang sandaling pag-uusap, bahagya silang nagkakilala, at kung ano ang kanilang dream sa buhay. Si Luffy, para maging King of the Pirates. Si Roronoa Zoro naman, ay para maging World Greatest Swordman. Fit na fit para sa kanyang itinatayong pirate crew, kaya niyaya niya ito. May pagkasuplado at nagpa-heartiget pa ang poging kilabot na pirate hunter. Tinalagan siya ni Luffy sa pagkakagapos. Muli namang nagbalik si Luffy sa paghahanap ng lagusan papasok sa Marine Base. At habang feel ni Boy Porma ang pagiging swordman, bigla siyang pinasok ni Zoro para bawiin ang kanyang mga katana, at para na din sa supresa, na magtatapya sa mahabang bahagi ng yabang sa kanyang katawan. Sa kabisihan ni Nami sa paghahanap ng Grand Line map, bigla na lamang lumagapak si Luffy mula sa kisabay, nagkaambahan pa ang dalawang may iisang pakay. Pero, kalaunan naman ay naging magkasabwat sa paghahanap ng mapa. Sa kanilang paglalakad, bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan si Captain Morgan. At para makalusot, nag-acting na lang sila bilang Marine at prisoner. Nag-click naman ang parutsada nila sa Axe-Hand Marine Officer. At eto pa, sa bilis ng kamay ni Nami, ay nagawa niyang nakawin ang office keys ni Kapitan. Sisiw na sisiw lamang kasi sa kanya ang pangnanakaw, kahit maging noong kabataan niya. Kaya nga, madalas din siyang kagalitan ng kanyang nanay-nanayang si Belmere, ang former Marine na nag-ampon sa kanilang dalawa ni Nojiko. Katangian na swak na mapabilang sa pirate crew ni Luffy. Ang kaso, may malalim na galit ang dalaga, sa mga pirata na kinasusuklaman niya ng husto. Sa pagpasok nila sa malawak na opisina ni Kapitan, umungad ang naglalakihang portrait paintings ng Axe-Hand Officer. Sa kanilang paghahanap, nabuking nila ang secret vault na pinagtataguan ng Grand Line map. Nadatnan naman ni Kapitan ang nabugbog niyang Marine, maging ang pagkawalan ng kanyang susi. At habang kasalukuyang binabasag ni Nami ang code ng vault, ay biglang tumulog ang alarm ng military base. Indikasyon na pinasok sila ng mga kalabang pirata. Puwersahan din namang nagpupumilit ang naggagalaiting Kapitan, na makapasok sa loob, para mahuli sila. Wala nang oras para sa pag-break ng code kaya, naisip na lang ni Luffy na hatakin ang vault pataas. Nakita ni Nami ang rubber skill ni Luffy. At sa kanilang combined force, nagawa nilang tanggalin ang vault sa pagkakasto nito. Yun nga lang, sa sobrang elasticity ni Luffy, kasabay nila itong pinilapon palabas ng Marine Tower, at lumagapak sa prisoner field. Agad silang sinugod ng mga responding mga Marines. Kaya, no choice ang dalawa kundi lumaban. Pinasiklaban ni Nami ng kanyang flame attack weapon attack ang mga Marines, habang pinakitaan naman sila ni Luffy, ng kanyang mga kakatuwang acrobatic stunts, punch, at kicks. Patuloy pa din ang pagdating ng mga Marines, hanggang sila ay makorner. At ang sana ay papatakas na poging pirate hunter, ay nakita ang pagkadahado ng dalawa sa laban. Kaya, nakijoin na lamang siya sa rambulan, gamit naman ang kanyang galing sa katana swords. At sa pangfinale, nakaharap ng impostora, ng rooking pirata, at ng malupit na pirate hunter, ang matalam na axe hand ni Captain Morgan. Malakas si Kapitan, bukod sa suot na purong bakal na armor nito, versus sa tatlo. Maging ang mga pag-atake ni Zoro, nagagawa niyang saluhin at itagan. Kamuntikan pa nga itong mapugutan ng ulo. Maging ang gum-gum pistol punch ni Luffy, ay kaya niya ding sangkahin. Habang sinabi naman ang nakatukas sa mga alipors nitong Marine. Kailangan nila makaisip ng matinding diskarte, para matalo si Kapitan. Sineryoso na ni Zoro ang laban.
Itinali na niya ang kanyang itim na bandana sa ulo. Ipinuwesto ang dalawang black katana swords, at kinagat ang Wado Uchimonji sword, ang siyang pinakapwesto ng ikatlong espada. At sa pagsugod ni Kapitan, buong kwenta siyang pinalipad ng magkasabay na hagupit ng tatlong katanas. Sunod din namang umatake si Luffy paitaas. Sa kombinasyon ng tatlong espada ni Zoro, nagiging mas malakas ito. At sa ang finishing kick ni Luffy, ay natalo nila ang malakas at armadong kapitan. Dali-daling binuhat ni Zoro ang mabigat na ball, at isinakay sa nag-aabang na bangka, na kinulikbat ni Nami. Kailangan nilang makatakas, bago pa man sila maabutan ng mga Marines. Kaso, nawawala si Kobe. Nasaan kaya si Boy Labo na friend ni Luffy? Maya-maya ay dumating ang bagong tabas na si Helm Epo, at tinutok ang mga baril para hulihin ang tatlong kawatan. Pinagtawanan lamang siya ni Luffy, dahil sa pangit niyang gupit na kagagawan ni Zoro. Biglang, may malakas na suntok ang humugupit sa pagmumukha ng maangas na anak ni Kapitan. Suntok mula sa manipis na kamao ni Kobe. Sa pag-aakalang sasama ang kaibigan sa kanyang adventure, para hanapin ang One Piece, ay nagkamali siya. Mas pinili ni Kobe ang manatili sa pangpang, para tuparin ang kanyang ambisyong maging Marine. Hinayaan naman siya ni Luffy, ang ambisyong maaring maging hadlang sa kanilang mag-best friend. Samantala, nakarating na din kay Vice Admiral Gar, ang balita sa pagkakanakaw ng Grand Line Map. Kaya, inutusan niya si Bogart, ang kanyang right-hand man officer, na tugisin ang piratang may suot na straw hat. Pinagpatuloy naman ni Luffy ang paglalakbay bitbit ang Grand Line Map, at kasama din ang dalawang bagong kaibigan. Ang Pirate Hunter, at ang Magnanakaw. Kumalat na din ang balita sa pagkakanakaw ng Grand Line Map, at ang lahat ng mga iba pang mga pirata ay nagka-interest sa pag-agaw nito. Nangunguna na nga dyan, si Boggy, the red-nosed clown.